Kung Asian Games ang pag-uusapan, ay wala namang problema kung hindi lahat ng players si Coach Tim Cone ay hindi available dahil maraming pwedeng pumalit dahil sa mas maluwag na rules ng Asian Games Committee. Pero pagdating sa FIBA World Cup Asian Qualifiers ay iba ng usapan dahil kung kukulangin tayo ng key players ay mahihirapang makapasok sa World Cup ang ating national team. Just to make it clear, ayon sa multiple sources na gustong maglaro ni Kai Sotto sa darating na window, pero ang conflict daw na hinaharap nito ay ang timeline ng proseso sa kanyang hinihintay na eligibility waiver from USNCAA. Pero yan ang naging tanong sa ating isipan, may direkta bang epekto sa USNCAA stint or sa waiver na kanyang hinihintay kung sakaling siya ay maglaro sa upcoming window kontra sa Jordan at Iran? Sa totoo lang ay wala namang particular na rule para maapektuhan ang inihintay na NCAA waiver ng kampo ni Kai. Sa katunayan ay maraming NCAA players na naglalaro sa FIBA at ang paglalaro din sa isang FIBA competition ay wala namang epekto sa status ng isang player, mapa-professional man or amateur. Ang inihintay na waiver ng kampo ni Kai ay ma-reinstate ito or maibalik ang kanyang eligibility para makapaglaro sa USNCAA kahit ito ay nakapaglaro na ng professional. And so ang pinopoint out na posibleng maging problema ay ang scheduling ng proseso dahil kung sakaling ma-approve si Kai ay kailangan niya magtungo sa Amerika at mag-join sa team kung sakaling meron na, kaya scheduling conflict is possible. And so balita pa lamang yan, wala pang official statement ang kampo ni Kaiju as of now na siguradong hindi na ito maglalaro ngayong August. Although marami naman na nagtatampong basketball fan, naniniwala tayo na gustong maglaro ni Kai sa Gilas considering na atin naman ang home court kaya wala namang travel time o malalayo sa pamilya. At kung titignan ng ating sitwasyon, no question, kailangan si Kai Sotto ngayong window. Una, most likely ay walang Jordan Clarkson na malaking tulong sana ngayong window. At ang pangalawa ay napalita rin na hindi rin pwede sila Mike Phillips at Quinton Melora Brown. Si Phillips ay magiging best man sa kasal ng kanyang kapatid, a valid reason dahil family matters yan. Ang mahalaga lang sa ngayon ay hindi injured itong si Mike kaya maaari siyang makabalik sa next tournament at ayo ng Asian Games. Tungkol naman kay Quinton Melora Brown, again from the same source or Homer Sison, nakausap niya ang agent ni QMB na sa time ng August window ay hindi pa fully recovered itong si Quinton Melora Brown na nanggaling sa surgery. Siyempre understandable ang mga medical reasons kaya may dahilan kung sakaling umabsent itong si QMB. Kung sakali short tayo ng dalawang big man at isang forward at ang solution na option ay makapaglaro sa next window si Benny Boatwright. Ang tanong lamang ay kung siya ay aabot.